pagkaing katakam-takam. Di ba't kay sarap tikman? Ngunit paano na lang kung ang kain mo'y mapasobra? Ikaw kaya'y magiging masaya pa? Likas sa ating mga Pilipino, ang katangiang malakas kumain. Lalo na't kung ang mga pagkaing nakahain ay sadyang masasarap at katakam-takam. Subalit dapat din nating isaalang-alang na ang lahat ng sobra ay nakakasama. Kumonsulta kami sa Santa Rosa Community Hospital ng isang espesyalista para kumuha ng impormasyon at kaalaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng obesity. Ma'am, ano po bang ibig sabihin ng obesity? Obesity is also state of malnutrition in which the accumulation of default fats is so excessive that the function of the body is disturbed. Meaning, yung individual ay sobrang bigat ng timbang. Pati ang taba, kita mo naman yung taba niya, sobra. Ang BMI o Body Mass Index ay ang sukat ng taba sa katawan base sa sukat ng taas at timbang ng isang tao. Ito ay nadiskubre ng isang Belgium statistician na si Adolphe Quetelet. Ito ang kategorya ng BMI. Makikita mo kung ikaw ay underweight, normal weight, overweight, o isa ka ng obese. Para makuha ang BMI ng isang tao, ay ikinukonsidera ang sukat ng taas at timbang nito. Dito ipinapakita kung paanong kalkulasyon ang gagawin para malaman nito ang kanyang BMI. Nakilala namin si Linus, empleyado ng Enchanted Kingdom bilang isang researcher, at si Pia, estudyante ng kolehiyo sa isang pribadong paaralan. Sila ay ilan lamang sa mga halimbawa ng obese dito sa Pilipinas. Si Linus ay 48 years old at kasalukuyang tumitimbang ng 208 pounds. Samantalang si Pia ay kasalukuyang tumitimbang ng 188 pounds. Ayon sa kanila, napakarami ng kadahilanan kung bakit sila tumaba at lumaki ng ganito. Sir, paano po ba kayo lumaki ng ganito? Paano po ba kayo tumaba? Tumaba ako dahil hindi ako binigan sa pagkain. Minsan order ako. Dati order ako rice. 3 rice. Meron pang extra. Kasi hindi ako nagpigil eh. Ang mga kinakain ko, limbawa, pang isang tao, kinakain ko 3 portions. So talagang hindi siya normal. Pagka, yung ibang tao nakakadalawang rice, ako siguro nakakasamot. Maraming komplikasyon sa kalusugan ang naranasan nila Pia at Linus. Sanhi ng sobra-sobra nilang timbang. Lalong-lalo na si Linus, na ayon sa kanya, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang nagbabalik-balik sa hospital dahil sa atake sa puso. Apektado na din daw ang speech part ng kanyang utak, kaya hirap siyang magsalita. At minsan pa nga daw, napagkakamalan siyang lasing dahil sa kanyang pananalita. Ang labis na timbang at taba ng isang tao ay may malaking kinalaman sa alkoholisyon, diabetes, mataas na cholesterol, ilang uri ng cancer, at ito pang mga sakit. Dahil na rin sa mga sakit na kaakibat ng pagiging obese, unti-unti na rin nilang sinusubukang magpigil na kumain ng sobra. Meron na din silang mga ginagawang paraan upang mabawasan ang kanilang timbang. Mahirap man daw at hindi madali. Kinakaya nila para din sa sarili nilang kalusugan. Medyo lifestyle change. Gulay, 3 rice with extra. Ngayon, puro half rice. Yun lang, a lot of rice. Vegetable diet. Plus some
Some Eastern medicine, acupuncture, yoga, gano'n. Subukan ko kumain ng healthy, diet, exercise, syempre, kasarang lesson sa rice, mga gano'n. So, mahirap siya. Hindi siya madali. Natanong naman kila Pia at Linus kung minsan ba ay nasisisi nila ang kanilang sarili dahil sa paglobo ng kanilang katawan at kung ano nga ba ang nagiging reaksyon nila sa tuwing may naririnig silang pangungutya o diskriminasyon dahil sa kanilang kalagayan. I've lived with it. Tsaka dalawa lang yan eh. Mawa-apekto ka or wala lang. Kasi pag nagpa-apekto ka, talo ka dahil totoo eh. Pag hindi mo pinansin, okay lang. Tsaka, pag may tumawag sa'yo ng baboy, huwag mong pansinin kasi pag pinansin mo, parang ina-acknowledge mo na baboy ka. Yung isa pa, kung mayroong taong tumawag sa'yo ng baboy, yung bang pinapakita ng tao yung kung ano yung pinag-aralan niya na medyo hindi maganda yung pinag-aralan niya, mananawag siya ng tao na baboy. Siyempre, hindi maiiwasan yun. Ang tao, pag tumingin, laging may sinasabi yan. Hindi naiiwasan yun, lalo na kung kaagaw-agaw ka ng pansin kung malaki ng tao. Ganun talaga, normal lang siya sa tao, kaya parang okay lang sa akin. Pero siyempre, masakit. Kaya't sa pagkain, dapat tayo'y maghinay-hinay. Matutong alagaan ang katawan at kalusugan. Huwag din sana tayong maging mapaghusga sa nakikita ng ating mga mata. Dahil ang bawat tao ay may puso na nakakaramdam at nasasaktan.